sa Diyos, higit na blessed nung para sa iyo. Marami po akong mga class sa Bible School na sila po ay nag-mission. At ang tawag ko dyan, nagsimula ng mga bagong outreach. At grabe po ang kanilang mga pinagdaanan. Ang kanilang pinagdaanan, grabe, may mga kumakain na lang ng saging, may kumakain ng ganito. Grabe, ganun pala ang kanila. Pero sabi ng Panginoon, anak, hindi mo mararanasan yan. Bakit ang sabi ng Biblia? Obedience is far better than sacrifice. Kaya sabi po ni Pastor Open, na isang gawain doon po sa lugar ng Sungay at Horn. Amen. Grabe ang ginawa ng Panginoon doon. Alam niyo po, ngayon po yung nagugulat, sila kailangan mamasahin ng 80 pesos. Bawat isa, para lang mapunta sa ginhawa, para makatid ng gawain ng Panginoon. 80 pesos, napakalaki na doon. Sa mga probinsyan, kagaya namin, malaking pera na yun. Pero pumupunta sila, mula po sa lugar nila. Alam mo kung ano mga dadaan ng churches, Christian churches. Siguro ang dadaanan nila, mga 10. At hindi na magaganda ang mga simbahan. Meron po doon Tagaytay International Christian Fellowship. Meron po doon in His presence. Kung magaganda sa atin sa, alam ba kayong makilalang mga simbahan, madadaanan nila lahat yun. Pero ang buong blessing niya, grabe. May tuloy ko na po. Ano po ang sabi doon? Ikukwento ko lang po sa inyo. Ano ba blessing na aming natanggap personally? Pwede po bang maipakita? Ito po yung ating church. Excuse me po. Okay po. Ito po yung ating church sa Ginhawa before. January. Hindi po. January. Hindi po ba? Okay na po. Nang sila po makita nyo. Sige po. Ano? Hallelujah. Hindi nyo mapakit po yung ating church. Ano? Ayaw ko pakita. Okay, kukwento ko na lang po. Ang aming church po sa Ginhawa, January of 2008, isang taon, ang nakalilipas, gawa po sa, yan, ganyan papakit po niya. Yan, malapit ang gumanda. Praise Jesus. Gawa po sa Kawayan. Amen. Gawa sa Kawayan. Kawayan, as in lupa po ito, at ang amilero tumutulo. Nagpasimula po kami sa garahe, ganyan lang po maliit. Parang in-stack po lang dito sa main church. Doon po kami nagpasimula. At may nag-donate po sa amin ng lupa, at doon kami nagpasimula. January ng 2008 ay ang aming church po ay gawa sa Kawayan. As in Kawayan, talagang kumintay sa palibot. Kawayan talaga. Tumutulo sa magandang bandang gawin dito, at kapag kami sumasayaw ng konti, parang kami yung glory, kung sabihin rin, mula sa taas, pababa sa amin, baba pataas. Bakit mo pag sumayaw ng ganyan, yung alikabok, talaga naman, ano? Ganoon. At kapag umuulan, ang mga tao, narito lamang. Bakit po dito, malakas ang buhos ng ulan. Nasa loob na kami ng church. Ganoon ang aming church. Ayan, medyo maganda na, no? Yan, hindi naman, ano po, ng mga kawayan yan. Ito po yung puno nito ay nung po si Pastor Ray, dumalang po sa atin, March 6, 2007. Kasama po si Pastor Open dyan, nakami po si Mami, kawayan po yung ating church. At by the grace of God, March 6, 2007, at sa biyaya po ng Panginoon, pakiano na nga po yung church natin na gumanda na sa biyaya ng Panginoon. Ito na po ngayon. Okay, ano po yung sunod? Hallelujah. Yan po yan ngayon. Sige po, pakiano po yan po yan ngayon. Hallelujah. Yan po yan. Meron pa po kami parang grabe. Hallelujah. Saan po galing yan? Nagsasabihin po ako ng financial report. Kumain po ako ng meeting at nagdadala ko ng kasabakay pag hindi nalilimutan. Yan ang power of submission. Grabe, ito po namang picture na ito. May 10, ang aming pong kasal. Nag-division pa rin kami mag-asawa. May 10, ay si Pastor Robert po, kasama na si Brother Jack, nandiyan po sila. Ito po, May 10, hindi pa tapos. Yan, namin po sila, ayan, sila po yan. Tuloy-tuloy na lang po, at sila po, pinakita ko lang po, yan po yun. Ano po yung gusto kong makita sa inyo? Gusto kong kayo ma-encourage ngayong ito. Ngayong umangat ito, ganyan ang kapangyarihan ng submission. Amen, ano po ang nangyari? Okay, ano po pumasok sa aking isipan? Kung ito'y susundin ko, pag-utos na ito, mayroon akong blessing. Ang sabi ng New Living Translation, obedience is far better. Ang pagsunod daw ay higit na mabuti kaysa mga sakripisyo. Amen. Mas maraming, mas masibag na pastor kaysa sa akin. Mas maraming, mas mahusay na pastor kaysa sa akin. Pero sabi ng Diyos sa akin, anak, hanggang sinusunod mo ang mga reglamentos na yan, regulation na yan, grabe ang blessing ko para sa iyo. Meron po isang pagkakataon, ang Tagaytay Ministerial ay nagdaos ng youth gathering.
Magpapasummer camp sila. At pumunta sila sa church, sabi, Pastor, meron po kami kung ano po, ito po yung, sino ba ako mga speaker? Meron po kami mga inisya, dahil matagal pa po noon. Ito po yung mga nakalayan, sabi ko, wow, grabe ang inyong mga speaker. Anointed talaga, sige, aatin kami dyan. After 1 week, bumalik itong head ng Tagaytay, youth ng ministry ng Tagaytay. At ang sabi, Pastor, nagpunta po kami rito. At ayaw nga, kapag nagpunta sa akin, sabi nga, sige kapatid, grabe, aatin kami dyan. Yung mga speaker pala ay anointed. Kasi kilala yung mga speaker. Opo, at saka kung meron pa kaming isang pakay. Kapatid, ano ba pakay mo? Isa po kayo sa speaker. Hindi po ako makapaniwala. Amen. Kaya sabi ko sa mga yun, aatin kayo dahil ang mga, siyempre, ano yung mga mentality natin na ako, anointed ang mga preacher kaya kayo aatin. Sabi nung youth organizer, sabi ni Pastor, isa po kayo sa speaker. Hindi po ako makapaniwala, kaya alam ko kayo aatin dahil alam ko mga anointed ang speaker. Ako lang po naging isang speaker na taga-Tagaytay at pinakabata, kapanang pong bata, amen. Sabi ko, grabe si Jesus. Maraming mas magagaling na pastor sa amin sa lugar ng Tagaytay. At kung tinan mo, bakit na ako makasama doon? Eh kasi po nung nag-pray daw po yung mga pastor, ayun ang po ang sinabi ni Lord. Dahil ba ako'y magaling? Hindi. Dahil ba ako'y mahusay? Hindi. Isalalagan ko. Dahil ako'y nagsasabi. Hallelujah. Obedience is far better than sacrifice. Ano po bang nangyari tuloy ko? Bakit po nangyari yan? Bakit po nangyari ito? Ito po po isa tumanin sa akin. Ito pala ang susi ng pagsunod. Grabe. Ano po po isang talata na binigay sa amin ng Panginoon? John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. Alam niyo na po sabi ng John 15 verse 4, wala lang sama na nabuhay na nag-iisa. Nakakita po ba kayo ng samang palutang-lutang sa hangin na may mga bunga? Wala. Lahat lamang ng samang nakakabit sa puno. Ito sinabi sa akin ng Panginoon. Ang main church, nakakabit kay Jesus dahil siya ay branch. Kayo outreach, nakakabit kayo sa big branch. Ang tawag sa inyo is small branch. Tama po ba ako? May malaking sanga, may maliit na sanga. Napakasimpleng logic lamang aking sasabihin sa inyo. Pero ang bunga na hindi na magpapala. Sabi ng isang, year 2008, si Pastor Raopel po ay nagbibigay lagi sa amin ng test. Pagkatapusan na ng December. Ang sabi nito doon, year 2008 is kingdom possession. Kabisa ko yan. Kingdom possession means number 1, financial breakthrough. And number 2, increase in citizen. Grabe, sabi ko sa akin sarili, Lord, sila isang malaking branch na nakakabit sa puno, si Jesus. Kami small branch, nakakabit sa main church. Kung anong dumadalo sa big branch, sa malaking puno, si Jesus. Ang branch, malaking big branch. Great po no? Nakakabit sa puno, ang main church, kami naman nakakabit sa main church, small branch. Kung anong dumadalo kay Jesus, dumadalo sa main church, logic, dadali ba sa amin? Hallelujah. Nakakita ba kayo ng sa big branch na mangga? Sa small branch, ubas o tumubo? Wala. Amen. Very, pag-red logic. Amen. 5 minuto na lang ako. Alas na po ko dito. Amen. Basta yun ang maibigay ko sa inyo. Okay na. Ano po yung nakita ko doon? Small branch. Anong inyong team? Kingdom possession. Year 2008. Ano lang ang meaning? Financial breakthrough in Christian citizen. Sabi ng isang pastor, basta bakit kaya ka? Bakit ayaw mo magkaroon sa relative? Sa main church yan kapos simple lang ako. Ako yung small branch na kakabit sa big branch. Hindi ba namumusag man sa inyo? Sabi ni Rick Warren, okay lang hindi ka original, basta effective. Yun ang sinabi ko sa kanya. Okay lang kahit wala akong originality, basta alam ko magiging effective ako. Bakit? Obedience is far better than sacrifice. Alam niyo nangyari? January, December 31, ganun natin mag-isip sa Robin. December 31, sabi ko, Lord, sinabi ito ng aming spiritual leader, dahil pag-ula si Pami, siyempre si Pastor Robin. I take it literally, Lord, hallelujah, may financial breakthrough. Ito po ang sunod, bibilisan ko na. Ano po nangyari? January 10, ilang araw lang mo, December, 10. Grabe ito ginawa ng Panginoon. Merong isang nag-email sa akin. English, ako nahihirap kong mag-English. Ito sabi niya, is there any possibility that we can build a building in your place? Kaya kagaling kong mag-English na binasa ko lang sa email.
Sabi ko, paano kaya ang pagsunod dito? Binigyan ako ng wisdom ni Lord.